I don't give a fuck what you say. May white ka daw? May white daw? Grabe bro. Alam ni ano? Ni Rosa. Paliparan ako ng mga wire. Buti na lang naunahan natin ng giba-giba. Isa, yung bagyo pa ang gumiba. Pero tinulungan pa rin tayo ng bagyo. Kasi yung kalahati, giniba niya. Bubong yan. Actually, nakatawag siya dun sa taas. Nilipad siya dito buong buo. Ayan. Oh no! Ha? Ito nangyari sa bahay namin. So yun guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli ang inyong lingkod Batang Elio po and grabe po una-una pa lang nakita natin kung ano nangyari kay Kalingap Norman and ang malaking katanungan ay kung bakit parang masaya pa siya na tinulungan sila ng bagyo para gibain ang kanilang bahay po at yan ay malalaman natin maya-maya ang buong kwento. And of course, bago tayo tumuloy doon, syempre wag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Eta Vlogs, and Kalingap Rab guys. And sa lahat na rin po ng mga kapwa natin mga reactors, supportahan din po natin guys. And mega love shout out po sa lahat ng mga solid Kalingap supporters na talagang solid talaga kung sumuporta. Lalong-lalo na kina Kuya Val po and Kalingap Rab. And so yan guys, mega love shout out din syempre sa aking mga subscribers. So ito, tuloy-tuloy na po tayo. Let's go! Andito po si Kalingap Norman. Kasama po natin. Kakamustahin po natin kasi hindi rin po maganda po yung pinagdaanan or experience ni Norman nitong nakaraang bagyo po. So, ayan po si Norman, oh. Ngiting-ngiti, guys. Ngiting-ngiti. Ligtas tayo. Ano? And guys itong si Norman, ito ay isa na namang pagpapakita na ang Pinoy ay talagang resilient, kumbaga ay matatag kahit anong sakuna ang kinakaharap, ay nananatiling masaya and positive pa rin. At yan ay isang hinahangaan po ng mga dayuhan sa mga Pilipino, ang ating pagiging resilient dahil alam din po nila na sunod-sunod pag dumating ang sakuna dito sa ating lugar po pero nananatili pa rin nating ini-enjoy kung ano yung mga sakuna. Habang bumabagyo, marami nagsiswimming. Yung mga ganong bagay, guys. So, tuloy po natin. Pala bro, kamusta yung yung bagyo? Actually, yung bagyo, diba birthday ko yung kuya? Oh, birthday mo na. Anong gusto mo bro? Drinks lang. Meron akong drinks. Birthday din pala niya. Yung bagyo po. Ano nangyari? Sagad. Sinalubong ng birthday ko si Bagyong Uwan. Oo nga eh. Napakalakas pala, no? Oh, anong nangyari? Di ba pinapagawa yung bahay nyo? Hindi, di ba nalala mo yung kusina namin, di ba may bubong pa yun? Oo. Yung kabahay namin ang wala na, tapos Oo. may hukay na yun, magtatayo din ng poste. Oo. Hindi nag-operate ng time na yun, tapos nagbagyo na nga. Oo. Nagbagyo. Tapos ano Lumipad ng malakas yung makayero. lahat? Buong buo yun. Buong Sa kusina, Oo. sa aming papakuan, Oo. buong buo yun. Nilipad yun. Grabe, Nilipad ano? yun. Tapos anong nangyari? Asan ka nung time na yun? Nandun din ako sa labas. Nagtatali ako. Nagtatali ka mismong kaorasan na ng bagyo? Hindi yung tutulugan namin. Saan ba kayo natutulog? Yung katabi. Medyo nagkakalituhan na sila, guys. May tinawag kaming bahay-bahayan. Parang Tapos, naliparan ako kuya ng mga wire. Sugutan ako. Grabe, pating. May white ka daw? May white Grabe. daw? Grabe bro. Alam ni ano? Ni Rosa. Naliparan ako ng mga wire. Aray ko. Sakit niyan bro. Alam mo yung wire na barbed wire? Oo. Yun, dun. Nadaanan ako yun sa katawan. Nilipad yun. Nahila. Nahila. Wow. Ay, nung sayero. So yun, guys, napakaswerte pa rin talaga ni Norman kasi ganun lang ang inabot po niya. Kaya paalala po palagi, kapag po talagang bumabagyo, ay tumira lang po tayo or magstay sa isang safe na lugar. Pero minsan hindi rin maiwasan kasi na hindi lumabas dahil kagaya ni Norman nga po na nag-ano daw siya, gumagawa ng paraan para maitali yung bubong na para maging safety, hindi liparin yung kanilang tinitiran po. Grabe, napakaswerte pa rin niya kasi ganun lang talaga inabot niya. Sabagay, nandyan lang si Lord. Alam naman ng Diyos kung ano yung pakay mo. So, ililigtas at ililigtas ka talaga niya. Pero barbed wire,
Matindi. Tapos, Buti diyan ka lang tinamaan, hindi ka kaya na nga, ano sa... mata. Oo, o kaya liig. Hindi mo, delikado yung mga ganun. Yun. Patay agad sa Parang akin. ang ano, parang ang nasakal nun. Delikado pa lang magpalabas-lawas pag birthday mo, tapos may bagyo, Ay, parang oo. lapiting ka ng... Hindi lang pag birthday, lalo na pagka bumabagyo. Huwag ka nang lumabas. Hayaan mo nang masira yung iba dyan. Mas importante pa rin yung buhay. So parang ang nangyari pala ay ano, parang imbis na masaya is malungkot yung naging birthday mo nun. Actually, masaya pa rin. Masaya pa rin. Uy, Dahil? grabe. Kasi bago yung mangyari to, nakarating muna, nagbili muna kami ng pansit pa rin. Siyempre, kahit masama ang panahon, nag-ano pa rin. Naganda pa rin. Bumili ako ng 3 kilong pansit at bihon. Uy. At may mga nabuwal na malaking puno, may nalaglag na mga buo. Uy. Siyempre, bumili tayo ng condense. Oo. Para May salad salad tayo. ka na. Salad na. Ayos ah. Oo. Tapos may hinog kami saging sa bahay. Galing sa nature ah. Pornito namin. Grabe guys, no? Minsan may nagdudulit din palang advantage ang bagyo. Ano, ayan, may naglaglagan ng mga buko. Kaya nagkaroon sila ngayon ng buko salad. Kakaiba talaga, ano? Kakaiba talaga itong si Norman. Well, yan ang isang hinahangaan nga kako ng mga dayuhan sa mga Pilipino po, ano, na pagiging matatag natin. Ay yung mga foreigners kasi guys, kapag bumabagyo or lumilindol sa kanila, wala na talaga. Kumbaga, katapusan na ng mundo para sa kanila. Pero mga Pinoy, kasi naghahanap pa rin ng mga positibo na bagay habang nandyan ang kalamidad. Pinoy nga naman, di ba? Pinoy nga naman. Sabi nga ng iba, bagyo ka lang, Pilipino kami. Masaya pa rin ng birthday kahit na duguan. Thank you bro. Kailan gusto mo? Masakit-sakit siya. Oo, ano may ginawa kang ano para magamot? Wala. Tinulog ko lang, pagising ko, ganyan na siya. Okay na. Sakit niyan bro. Grabe yung pinagdaanan. Ito pala. Maga Ito. Ano naman to? Sa... Sa mission. Hindi, sa... ano, sa... Siminto na pathway na nag-angat na bato. Tingin ko ay hindi siya basta gawa ng ano eh. Normal na gawa ito ng isang aswang. Uy, Naaswang ka. aswang daw. Mali ang tsorya niya. Pero Mali ang tsorya. kaya nating pakinggan. Mali daw ang teorya. Pakinggan natin ang teorya ni Kalingap Ian. Kanyang tsorya. Bakit? Bakit naman? Joke lang, joke lang. Grabe, grabe kung... Ayoko naman ako energy. Ganun lang. Ayaw panindigan yung teorya niya. Bro, sinimulan mo eh. Sorry bro. Ayaw niyang ayaw niya magpaliwanag. Dahil sa bagyo talaga. Bagyo talaga. Ayaw na. Nabagyo na. Ko wala na akong lakas. Pero yung Norman yung ano, yung tinutuloy niyo doon parang baraks lang. Ano ba yung tinutuloy? Di ko pa magets yung Hindi, sinasabi mo. hindi. Yun yung bahay na namin ngayon kasi wala kaming lilibatan baga. Yun yung bahay namin ngayon. Pero, tinatalian ko yun, nalagyan ko yun sa taas ng ano. Hindi ko magets ko ano yung tinutuloy. Actually, ang ibig sabihin ni Norman guys, na ang tinitirahan po nila ngayon ay gumawa po sila ng isang parang bahay-bahayan at doon muna sila tumitira habang itinatayo po yung kanilang bagong bahay po. Ano, yun po ang ibig sabihin ni Norman. Kumbaga parang, yun, pwedeng tawagin na rin na barracks. Yun, pansamantalang tirahan muna habang nagpapagawa ng bagong bahay. Yun po guys. Yun ninyo. Di ba hindi kayo nakatira doon sa Hindi. ginagawa na bahay? Sabihin lang natin na gawa kami ng annex na bahay, natutuluyan. Kaya nga parang barracks lang na ano, Oo, ganun. pansamantala. Pero hindi nasira. Gawa lang din sa kahoy. Kahoy, meron buwong. Ilang kayo doon nakatira? Kami lahat. Ilang kayo? Si mama, si ate, pamangkin ko, ako. Tapos nandun din yung kapatid ko, tapos natagitigbinan kasi nabot ng bagyo doon sa anak niya. Yun, kami. Dami. Pati nga yung pinsan kong lalaki doon, para tulog eh. Hindi nagkasya kayo doon. Ano? Pinagkakasya. Grabe. Pero yung bahay mo, na ano na sinimulan na ba? May hukay na yun, magpupuste na kaso nagbagyo naman. No, okay na rin yun, hindi pa sinimulan kasi baka ma-damage lang din ng Kaya nga bagyo. matutumbarang rin naman. Tinan mo yung kay Papa Joms, may poste siya na tumagilid. Eto magilit. Oo, di sa pinapagawa niyang bahay, Ay, gawa na mapuste nga. pa lang yun. Oo, buti na nga lang. O nga pala guys, actually pinanood ko rin yung video ni Papa Jones po, ano,
na binisita niya yung kanyang pinagagawang bahay din. And buti na lang at wala talagang damage din na nangyari at sa panahon ngayon, sa oras na ito ay tuloy-tuloy ang pagpapagawa nila and ang kagustuhan nga ni ano doon ni Papa Jones ay papatapusin na niya yung ilalim, yung first floor para pwede niyang tirhan kasi nahirapan din daw siya sa kanyang tinitirhan po na madalas mawalan ng tubig. At least doon sa kanyang pinatatayo na bahay ay may sariling source ng tubig. Meron po siyang poso na sarili po Maganda 'yun. And makakatipid din siya sa pagre-rent instead na pambayad niya sa rental ay pwede niyang idagdag para sa budget ng pagpapagawa niya sa bahay. Pwede naman po 'yun kasi nagtatanong po kasi siya kung okay lang daw po 'yun na ipagawa na niya patapos niya yung ilalim muna and yung sa itaas ay to be continued pagka may mga budget ganyan po magandang idea po 'yun talagang actually kung bubuin niya yung kwarto pagandahin yung kwarto tapos yung kusina at CR pwede na po yan yung sala naman po ay hindi naman po kailangan na tapusin ka agad-agad po yan ang importante yung kwarto yung tutulugan mo mismo yung kusina and number 1 CR na malinis, magandang pagkakagawa. Yun po guys, yun lang. Ang kinabahan ko lang doon yung yung simento. Kasi wala akong malipatan, baka mabasa. Buti hindi nga nabasa. Hindi ko alam kung nabasa. Pinakluman ko silang rapal plastic. Lagyan ko ng alam pinto sa ibabaw. Kasi ipit ko yung mga gilid niya. Kasi Hindi naman kayo binaha. doon sa amin, di pa papasok sa amin. Hanggang dito ng tubig Uy, ko. grabe. Hindi ka makakalabas dun. Hindi makalabas. Nakakatakot pa naman dun. May cobra pa naman dun. Hindi mo alam. Pero nung gabi, nung padilim na, naghihina na yung ulan. Pag nahina na yung ulan, Madali lang humupa dun. hindi pag medyo nahina na yung ulan, mabilis lang siya maghupa. Pero pag tuloy-tuloy yung taas niya. So yung naghupa siya. So nung mga 8 to 9, nakalabas pa kami. So marami siyang tumbang puno. Nasipod kasing hangin, ang lakas. Dami nasira sa amin. May nag-ibang bahay sa amin. May nag-iba, yung literal nag-iba. Oo. Pero yung mga light material na ba? Di ba dati nakikitira kayo dun sa kapitbahay pagka may ganung bagyo? Sarado eh. Sarado, walang tao. Walang tao ngayon. Buti na lang, mayroon kayong tinuluyan, Oo. Yung tutuluyan namin na yun, yung kalakasan na, mga bandang 12, iba na yung pakaramdam ko sa bagyo. Sabi ko kay mama, lumikas na kami. Oo. Sa kala ko, normal pa. Hindi na pala. Yun din ang isang ugali ng Pinoy kapag di ba laging pagandaan ang mga kalamidad kagaya ng bago dumating ang bagyo ay may mga nananawagan na rin minsan ang gobyerno natin na lumikas muna tayo sa mas ligtas na lugar pero ang Pinoy guys hangga't hindi nagiging delikado na talaga ay hindi pa rin umaalis po hindi naman po lahat marami ring maagap po. So nag-ano kami na mga 12. Sa kila mama, lipat na kami. Naglipat na kami dun sa mga kamag-anak namin na medyo may simento ang bahay. Okay. So, malipat tayo dun sa sa nangyari sa sa hita mo. Ano ba yung, di ba, barbed wire yun? Yeah. Ano ba siya, makalawang ba siya? Medyo. Kasi Pero, kung delikado pag makalawang yun. pero natitan naman ako dati. Pero alam ko yung pakaramdam ng titan masakit talaga siya. So ngayon naman, hindi naman siya... Parang tulagay mo okay lang naman. Okay lang naman. Ayan. So, Parang ang dami akala ko parang inatake ka ng leon. nadaanan siya ng na ganun. Buti nga, hindi naglubog ni Bay. Dito lang, Sakit yan bro. Feeling ko ngayon, mahapdi pa rin yan. may hapding konti. Mahapdi yan bro. Pero, And guys, para sa kaalaman po ng mga hindi alam kung ano po yung barbed wire, kung nakakakita po kayo ng mga bakod na parang wire lang siya tapos may mga tinik-tinik, mga ganon, na wire din, yun po yung tinatawag na barbed wire. And ang mas matindi ngayon, yung bagong modelo po ng barbed wire. Hindi na po tinik-tinik, hindi na patusok yung mga nakakabit doon, kundi parang para na siyang lagare. Yun ang mas matindi. Talagang kapag dinaanan yung hita mo noon, sigurado putol. Buti na lang siguro yung lumang barbed wire, lumang modelo pa rin siguro yung
umabot kay Kalingap Norman, guys. Buti na nga daw safe ka, bro. Kasi isa ka rin yung sa mga iniisip ko rin na kamusta kaya to si Norman. Kasi lalo ngayon, wala pa silang wala pa kayong ayos na titirhan. So baka dito, bro, ngayong week, pupuntahan natin sila Norman. Oh bro, marami tayong pupuntahan ngayon bro. Oo, lalo na yung mga na-damage bro yung bahay. Pupuntahan po natin. Sila Andrea, yung mga nakakano dyan, yung mga sa tabing dagat natin yung gusto namin. Pupuntahan po yun. natin. Ang inisip Yun, actually, yung bahay ni na Carla, guys, inabot din. And, kina Rose Ann, inabot din. Tapos yung mga ibang kina Early, beneficiary ni Kalingap Edu, inabot din. And kahit yung bahay ni Kalingap Rob, guys, may mga kaunting damage na nangyari. So, ibig sabihin, kapag may mga bagyo talagang, pag may darating na bagyo, kailangan talagang lumikas na kaagad sa mas ligtas na lugar. Huwag nang antayin na maging delikado pa yung sitwasyon po. Yun lang po ang aking masasabi, guys. And hanggang dito na lang. At magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. And guys, ito ang dahilan naman ni Norman bakit nagpasalamat pa siya na sinira ng bagyo yung bahay po nila. So, panoorin po muna natin bago tayo tuluyang magpaalam. ano kuya, kung Basta malupit pati. ginagiba yung bahay, mas maraming linising kalat. Buti na lang naunahan natin ang gibahin yung bahay. Isa, yung bagyo pa ang gumiba. Nawa, Pero masakit yun. tinulungan pa rin tayo ng bagyo. Kasi yung kalahati, giniba niya. So yun na guys, supposedly kailangan gigibain pa din pala yung sinira ng bagyo. And kaya siya nagpapasalamat dahil tinulungan na sila ng bagyo na gumiba sa part na yun po. Kaya nabawasan yung kanilang tatrabahuhin. Yun pala yun. So yun na guys, and tuluyan na po ako magpapaalam pansamantala. So ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po sa lahat. So bye-bye.